So may I invite everybody to please close your eyes, bow your heads, and let's think about the Lord right now. Iwan natin sa paanan ng Panginoon right at this moment. Any worries that you have, anything that bothers you right now, leave it all at the feet of Jesus. Let Him have it all. Because Jesus is the only answer to all of our problems. Jesus is the only one who can give a precise solution to anything that we have. You just need to trust Him. You just need to give Him everything right now. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise your name. We magnify your name, O Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be adored. Father, right now we're coming to you, Lord. Despite of these challenges, O Lord, we don't have any electricity today, Lord, but we believe in your power, O God. Walang power, Panginoon, sa aming chapel, pero merong power coming from you right now. And you're going to speak into our hearts right now, Lord. You're going to prepare us, O Lord. So right now, Father God, in the name of Jesus, cleanse our heart. Make it clean, Lord, before you so that we will become worthy, Lord. Give us an undivided attention right now, O God, so that we can really focus to your message and to your will for each and every one of us. We're so blessed, Father God, because we have this opportunity to come together in a free country, in a free community, Lord, where we can express our worship to you. Huwag namin sayangin ang pagkakataong ito, Lord. Manapay lalo namin samantalahin na express, Panginoon, ang aming pag-ibig sa inyo. Bless us, O Lord, right now. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Let us all say, Amen, Amen, and Amen. Handa ba tayo magpuri? Are we all blessed? Or medyo na-stress tayo? Alam niyo, napakabuti pa rin ni Lord. And recently, actually, nung nangyayari to, I have this question. Sabi ko, Lord, why now? Bakit ngayon nangyari to? We are spiritually prepared and at the same time, we're mentally prepared to worship God. Pero the Lord answered through my prayer. Sabi niya, anak, will ko to kasi gusto ko i-test yung faith nyo. Kung kaya niyo pa rin bang kumanta, kung kaya pa rin ba natin magpuri sa Kanya, despite of this separation. 2 Corinthians 12 verse 9 says, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. His grace is enough, mga kapatid. Amen po ba? Let us sing this song with all our heart. Let us worship His name. So
all things work together for our good. Amen? And we are a child of God. You know who we are. Tayo ang anak ng Diyos na kung saan tayo patawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. And He deserves all the glory. He deserves all the praise. Let's do this song. I know who I am. Sing. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Sing with God. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I'll trust and find you. I'll find and take me down. You put a song of praise in me. Oh, I'll trust and fill me. I'm tired. And you gave me life. Gave me life. Oh, you are my identity. My identity. I know. I know. I know. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I'm sorry. And you found me. I was blinded. And you gave me sight. Gave me sight. You put a song of praise in me. Let's sing. I was broken. Oh, I was broken. And He healed us. And I was silent. He gave us the light. Identity. For this next song, I want to challenge each and every one of us. Meron akong tanong sa inyo mga kapatid. How much do you spend your time with the Lord? Do you search God with our full heart? Tayo po ba nagbibigay tayo ng time sa ating Panginoon? To search His wonderful name, to search His glory, to search His kingdom. Mga kapatid, lagi nating hanapin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasi
Kasi minsan niya rin tayong hinanap nung tayo nawala sa piling niya. And this time, let us worship the Lord with all our hearts, our eyes in His song. Kasi, how precious, how lovely are your thoughts, O Lord, towards me. How truly, how truly, how amazing is the grace that you have shown. Oh, majesty, oh, majesty, I live to sing your praise. Let's sing, I will search for you and I will find you. I will find you with all my heart. I will lift my hands to you in worship. I will worship with all my heart. Let's worship the Lord with all our hearts. Oh, let's worship His name. Let us bow down unto Him. Let's not humble ourselves. Let's sing. How gracious, relentless is the Father's love toward us. Breathtaking, the beauty and the radiance of you. Oh, majesty, oh, majesty, I live to see your praise in me, transform into your image. Let's worship the Lord, sing, I will search for you and I will find you. I will find you with all my heart. I will lift my hands to you and worship. I will worship. I will worship with all my heart. I will search for you and I will find you. I will find you with all my heart. I will lift my hands to you in worship. I will worship with all my heart. Sing, worship the Lord. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my heart. Sing with the Lord. I will worship you with all my heart. Now, brothers and sisters, let's continue to worship His name because He is a majestic God. He is a wonderful Father. Hindi niya tayo pinababayaan. He is always with us. Na kahit feeling natin, nag-iisa tayo, no. We're not alone. May kasama tayong Panginoon. Ang kailangan lang natin minsan ay tumawag sa Kanya. Yun kasi yung nakakalimutan natin sa ating buhay. Kung bakit tayo nakakaranas ng downfall, kung bakit tayo nakakaranas ng napakaraming problema. Kasi hindi natin siya sinesearch. But ang sabi ng Panginoon, anak, nandito lang ako. All you have to do is call unto me. Sabi ng Panginoon. And now, church, we are here, we are gathered here. We have the opportunity to worship His name. Let us worship His name with all our hearts. Kung gaano kainit ngayon dito sa loob, ganun din dapat kainit yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi ganyan kainit yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayon, kapatid,
I encourage you to lift up your voice and sing to the Lord. Oh, majesty, I live to see your face in me. Lalapit kami sa inyong pangalan. Pagkat wala ng itong Panginoon sa aming buhay, hindi kayo lamang sa Panginoon. You deserve all the glory. You deserve all the praise. Sa kahit anong situation, Panginoon. Even in the tough times, Lord God, all the more. Napupurihin ka namin sa simbahin. Nagpapasalamat sa iyo. Isalap namin, Panginoon, that even in our tough times, Panginoon, magpapakita ka ng iyong kapangyarihan sa amin. You will show your power, Lord God. Tutulungan mo na kayo sa aming mga pagkakas. Lord, may we have your word, Lord God. Inisin mo ang aming puso, Panginoon, kung meron mo kami karumihan. Lord, we thank you for this day. Even though pinagdadaanan namin yung situation na ito, we still thank you, Panginoon. Because dito maipapakita yung kabutihan mo sa amin. Pagkat dito may papakita, Panginoon, yung glory mo, Lord God. Dito namin may paparinig as one voice kung gaano ka namin kamahal. Through worshiping you without the instruments, without the electricity. Kapangyarihan mo lamang itataas, Panginoon. Thank you, Father God, for the blessings that you have given us. And thank you for your goodness and mercy and love, Panginoon. Pupurihin ka namin sa sambayan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Muli ay dadang sa ating banal na hapunan. Bago po tayo makabahagi, bago po natin tanggapin ang mga simbolo, nais ko pong masahin sa inyo ang paalala sa atin ng banal na kapulatan. Ito po ay matatagpuan natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 27 ng Dalgaras na nasunod. Ganito po ang sinasabi. Kaya kung sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ng kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at umiinom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo po'y lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin.
Ama namin Diyos, napakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami pinagpapasalamat, Panginoon. Pagamat narito po kami sa pagkakataon na ganito, Panginoon, na walang kuryente, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, upang kami sumamba at magpuri sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po, Panginoon, ay makikibahagi ng pag-alala sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil minahal niyo kami, Panginoon, sa kabila ng kami ay makasalanan, kabila ng gumagawa kami, Panginoon, ng hindi kalugod-lugod sa inyo. Kami po inyong minahal at pinatawad, Panginoon. Ibinigay niyo po, Panginoon, ang inyong kaisa-isang anak na si Jesucristo para sa aming Panginoon. Kaya, Panginoon, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan na nagagawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lord, nawa ang pagtanggap namin ng mga simbolo na ito, Panginoon, ay magdulot sa amin ng pagpapala. At basbasan niyo po, Panginoon, ang mga simbolo na ito upang ang tagal ng Panginoon magdulot dito sa amin ng kalakasan at pagpapala sa aming spiritual ng buhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po ang sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa sumunod. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoon Jesus ay lumupot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aming dugo. Kung iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Alapin po natin mga kapatid. Sapagkat may kakain kayo ang tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinakakain ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpalit. Magpapala po ang pagbabasa ng panalangin. Amen. So, good morning po sa lahat. Ito po ang literal na isang mainit na pagsamba po. Amen. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, kahit naman po mainit, mas may papakita po natin sa Panginoon yung commitment po natin sa Kanya. In a simple way, maaaring pawisan na po tayo lahat, pero mas masarap pong pagpawisan na nagsasamba sa Panginoon kaysa sa mga ibang bagay. So, ang aking pong talatang gustong ibahagi sa inyo sa dako po ito ng pagbibigay ay nasa aklat po tayo ng 2 Chronicles 31:10. So, onwards. So, yung pong, ito po ay hinango ko doon sa ating binabasang guide. So, alam ko po, lahat po tayo pamilyar dito. Ito po ay noong August 1. So, sabi po dito, ganito ang sagot ni Azarias, ang pinakapunong pari mula sa Angkanisado. Mula nang magdala ng handog sa templo, ang mga tao, saganang-sagana kami sa pagkain at marami pang natitira. Nangyari ito dahil sa pagpapala ni Yahweh. So, makikita po natin na Yahweh blessed the people of Judah and Israel for their honest and joyful giving. Nung nagkaroon po ang mga Israelita at mga taga-Huda ng pagkakataon or sila po yung nagbigay ng may katapatan sa puso at higit sa lahat yung joyful, yung may kasiyahan po sila. They are cheerfully givers. So ang ano po dito, it's a reminder for us of the importance of honoring God with sincerity and generosity. Through their act of devotion, the Israelites demonstrated their faith and commitment to God, receiving His abundant blessing in
return. So, dahil po sa ginawang yun ng mga taga-Israel, ibinalik naman po ng Panginoon paano pong paraan. Sa abundant blessing, talaga pong pinagpala po sila hanggang sa punto po na ang dami po nilang naimbak na pagkain. Halos sabi nga po doon, no, yung mga extra na pagkain ay sobra-sobra pa sa kailang mga pangangailangan. Ganun din po sa buhay natin bilang Kristiyano. Pag po ang buhay natin ay tunay nga na we approach God with a genuine heart and present our offering with joys and gratitude, we open ourselves to receive a favor and grace in our lives. Na makita po natin na pagka yung puso po natin is nadoon yung katapatan, yung sincerity, at may maligayang puso po tayo nagbibigay. Asahan po natin ang Diyos ay tapat na ibabalik po ito sa ating mga kaloob. Hindi man in financial way lagi, pero makikita po natin yung kagalakan na meron po tayo. Hindi po tayo ganun kahirap sa pagdating sa mga bagay. Yung paglalakad po ng mga papel, may favor si Lord. Yung mga inaayos mong mga kailangan puntahan, sa bahay, kahit sa anong pong aspeto ng buhay natin, yung favor ni Lord, lagi pong nadiyan. Basta po tayo may katapatan sa Kanya. So, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Panginoon, salamat po ng marami sa buhay, sa kalakasan. Tunay nga, Panginoon, na kagaya po ng mga naunang tao na mananampalataya sa aklat po ng Kronika. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging honest. At higit sa lahat, maging ang puso namin ay laging masaya at maligaya sa pagbibigay sa inyo. Gabayan niyo po ang mga puso namin na sa ganun maibigay po namin yung nararapat para lamang sa iyo. Tunay nga, O God, alam po namin, in return you will bless us abundantly. At alam po namin na ang lahat ng pagpapalang ito ay para lang sa iyo at maging para sa ikalalawak ng iyong kaharan dito sa lupa. Yung gamitin mo po ang bawat sa po sa amin, pinandahiluyan ng pagpapala mo, at ikaw po yung palaging may taas sa mga buhay po namin. Pagpalain po, Panginoon, yung aming mga hanap buhay. Lahat po ng aming pinagkikitaan na ayon sa iyong kalooban, iyo po na laging pagpalain. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan pa ng Jesus. Amen.
God. Palakpakan natin ang Panginoon. So sa oras na ito, balikan po natin yung 2 punto na diniscuss po natin noong nakaraan. Ang sabi po natin, first point, worship is our response to what we value most. Ang pagsamba ay ang ating pagtugon sa mga bagay na pinahahalagahan natin ng higit kaysa sa Diyos. Kaya kung ang Diyos ang pinahahalagahan mo ng higit sa mga bagay na ito, ibig sabihin, yung response mo ay sasamba sa tunay na Diyos at hindi sa mga bagay sa paligid natin o mga gawain sa buhay po natin. Tatandaan po natin, whatever is worth the most to us is what we worship. Kung ano po yung nagiging pinakamahalaga sa atin, yun ang ating sinasamba. Kung saan natin inuubos yung ating pera, saan natin dinadala yung ating pong kinikita, yung ating lakas, yung ating atensyon, isa lang ibig sabihin, yun ang tuon ng iyong pagsamba. Kaya kung ang pagtuon ng iyong pagsamba ay sa Diyos, doon mo dadalhin ang iyong treasure, sa Kanya mo dadalhin ang iyong talents, doon mo sa Kanya ibibigay ang iyong time. Because ang pinagtutuunan mo ng iyong pagsamba ay walang iba kundi ang Diyos. Pangalawang bagay na ating napag-usapan last time ay whatever we worship, we become. Kung ano ang sinasamba mo, magiging ganoon ka. And very clear ang sinabi po ng Panginoon sa Psalms 115 verse 8. And those who make idols are just like them, as are all who trust in them. Ang lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan ito ay magiging katulad nila. So kung ikaw ay materialistic, isa lang ibig sabihin yan. Ang focus ng attention mo ay ang material na bagay. Kung ikaw naman ay nakapokus sa mga bagay na ika nga po puro pagkakakitaan, ibig kong sabihin, most likely, yon ang iyong nagiging ika nga focus ng iyong pananambahan. Ngayong araw na ito mga kapatid, gusto kong pumunta tayo doon sa point number 3. Pangatlong bagay na dapat po nating tandaan. Number 3. There is a daily battle. Araw-araw ay mayroong pakikipaglaban. Para sa ating pagsamba, sa ating atensyon, at sa ating affection. Ulitin ko po. There is a daily battle for our worship, attention, and affection. Shall we come to the Lord in prayer? Heavenly Father, we will continue this topic all about born to worship. And we just want you to speak into our hearts right now. We humble ourselves before you, God. Although our knees are not knelt right now, we are praying, Lord, that you speak into our hearts. Give us, O Lord, an understanding of your words. Na itong mga salita mo will become fruitful into our lives, O Lord. Salamat po for this opportunity. And as we talk about these things, O Lord, through your Holy Spirit, paunawa mo ang gusto mo. In the name of Jesus. Amen. There is a daily battle for our worship, attention, and affection. Katulad ngayon. This is one of the battle for our worship, attention, and affection. We must daily choose to worship the one and true living God. At si Satan po ay gumagawa ng paraan, siya ay nasa trono, at siya ay punong-puno ng pride. He refused to bow to our all-powerful God. At itong si Satan is leading a mutiny of destruction in our lives to keep us from the true living God. Ang ginagawa ni Satan, ayaw niyang yumukod sa Diyos na sinasamba natin, kaya gagawin niya ang lahat para ang lahat ng sumasamba sa Diyos ay mawala ang atensyon. He leads a mutiny of destruction in our lives to keep us from
worshiping the true living God. And our world around us, mga kapatid, fights for our attention and affection. Sa totoo lang po, ang sanlibutan ito ay nakikipaglaban sa atin para kunin yung ating atensyon, yung ating affection, at yung ating worship. Na andyan po ang iba't ibang pang-akit ng mundo. Hindi nyo ba napansin na pag-araw ng Sunday ay mas marami po ang mga tao na pumupunta sa mall kaysa pumupunta sa simbahan? Hindi nyo ba napansin na kung minsan ang mga concerts ay itinataon kung araw ng linggo? Hindi nyo ba napansin na mas marami pumupunta sa sabungan kaysa sa simbahan? Because ang sanlibutan ito na pinaghaharian ng demonyo, pinaghaharian ng dyablo, ay pilit na nakikipagagawan para kunin ang iyong atensyon, kunin ang iyong pagsamba, kunin ang iyong affection. Mga kapatid, matindi ang laban na hinaharap po natin. At kung hindi po tayo magpapakatatag, baka isang araw makuha ka. In Daniel chapter 3, there is a story about Shadrach, Meshach, and Abednego. King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet tall and 90 feet wide. Ang laki ho nito. Sinet up niya po ito in the plain of Dura, in the province of Babylon. Then he sent a messages to the high officers, officials, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the provincial officers to come to dedication of the statue he had set up. In verse 3, so all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Then he herald shouted, sabi po ni King Nebuchadnezzar, people, all races and nations and languages, listen to the king's command. Ano ang command po niya? When you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. And ang sabi po niya, anyone who refuses to obey will immediately be thrown into the blazing furnace. Napakatindi po ng utos na ito. Ang sabi po ni King Nebuchadnezzar, lahat ng tao, anumang lahi, anumang lengguwahe, pag nadinig nyo na ang tugtog ng mga instrumento, kayo ay yuyukod at sasamba sa statue na ipinagawa ko. Society will demand we live and worship like them. Parang ang mundo ito ay si King Nebuchadnezzar. Di ba napansin yun? It's really obvious. Ang mundong ito ay parang si King Nebuchadnezzar na nag-aanyaya na every time na madidinig mo yung tunog na yon, sasamba ka. Ewan ko lang, pero na-experience nyo ba na pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, nakakatulog ka? Pero pag nadinig mo na ang tunog ng cellphone mo, nagigising ka? Hindi nyo ba napapansin yun? Na kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, antok na antok ka, at parang ang bilis ng oras. Pero pag nag-scroll ka ng Facebook, nauubos ang oras mo, hindi mo namamalayan. Mga kapatid, society will demand we live and worship like them. So at the sound of the musical instrument, all the people, sabi po, whatever race or nation or language, bow to the ground and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Kailangan sumamba sila. Verse 8, but some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said to the king Nebuchadnezzar, long live the king. You issued a decree requiring all people to bow down and worship the gold statue when they hear the sound of the horn, flute, cedar, lyre, harp, pipes, and other musical instruments. The decree also states that those who refuse to obey must be thrown into the blazing furnace. Ito mga astrologers, meron po silang inireport
Sabi niya, di ba mahal na hari, ganito ang kautusan mo? Yung lahat ng hindi sasamba sa golden statue o sa estatwa na inilagay mo ay paparusahan sa isang matinding parusa. Verse 12, sabi po ng astrologers nito, there are some Jews, nagsumbong na, there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge in the province of Babylon. They pay no attention to you. Your Majesty, they refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. May nakita ho kami. Tatlong lalaki, ang pangalan na Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi ho sumasamba ayon sa inuutos po ninyo. They refuse to serve your gods. Kapatid, we never allow anyone or anything to be superior to our devotion to God. Hindi natin hinahayaan na anumang pangyayari katulad ngayon o sino mang tao o anumang pinagagawa sa atin ay hihigit pa sa Diyos na sinasamba natin. Hindi tayo kayang i-overcome ng kawalan ng kuryente. Hindi tayo kayang i-overcome ng kahit na po baha, because we are unstoppable when we talk of worshiping the Lord. Katulad po ni Meshach, Shadrach, and Abednego, there is never be anyone or anything higher than our God. Kaya hindi po sila yuyukod doon sa golden statue na iniuutos ni King Nebuchadnezzar na kailangang sambahin. You know why? Because they remembered the first commandment of God to Moses. In Exodus chapter 20 verse 3 to 5 it says, you must not have any other God but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in heavens or in the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I'm a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Alam po nila ito. And in Psalms 96 verse 4 to 6 it says, great is the Lord, He is most worthy of praise, He is to be feared above all gods. Kaya ang takot po nila ay hindi kay King Nebuchadnezzar. Ang takot po nila ay doon sa true living God. Dahil ang sabi po ng Psalms, He is to be feared above all gods. He alone is worthy to receive glory, honor, power. And this is an evidence of God's superiority. Naandun po yan sa Revelation chapter 4 verse 11. You are worthy, O Lord our God, to receive glory, honor, power, for you created all things and they exist because you created what you please. Kapatid, we must refuse to worship the things of this world, but instead worship the one and true living God. May paanyaya si King Nebuchadnezzar, yung spirit niya until now, that we bow and worship this world. But the Lord is reminding us, wala nang hihigit pa sa tunay na Diyos na ating sinasamba, at doon ka lang mag-uukol ng iyong pag-ibig at pagsamba. Wala na pong iba. Chapter 3 verse 13, then Nebuchadnezzar flew into rage. Nagalit po siya and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. When they were brought in, Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or worship the gold statue I have set up? Totoo ba yung chismis? I will give you one more chance, King Nebuchadnezzar says. I will give you one more chance to bow down and worship. Bibigyan ko pa kayo isang pagkakataon. Yuyukod kayo at sasamba sa golden statue na aking pinagawa. After na niyong madinig ang mga musical instruments. But if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. And then what God will be able to rescue you from my power? Sinong Diyos ang magliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Doon po sa chapter 3 verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied. Ang sagot po nila doon sa mahal na hari, O Nebuchadnezzar,
we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power and majesty. Sabi nila, wala po kaming dahilan para matuwiran sa inyo. Pero kung kami po ay tatapon nyo doon sa pugon, ang Diyos ang magliligtas sa amin. Pero may kasunod po yun. But, even if He doesn't, we want to make it clear to you, Majesty. May paggalang pa rin sila. That we will never serve your gods and worship the gold statue that you have set up. Mga kapatid, we fully worship God in both good times and bad times. And in our situation, we are in bad times, amen? But we still worship the true living God. Dahil mas mainit yung pugon na pinasok nila kaysa itong chapel na mainit ngayon. Our devotion and worship never waver, whether in life or in death. Whether there is an electricity or no electricity. Hindi nagwe-waver ang worship ng anak ng Diyos. Hindi nagbabago. Mainit o malamig. Kaya niyang sumamba sa Diyos. Because yun ang focus po natin. Ang sambahin ng Diyos sa anumang sitwasyon na kinalalagyan po natin. May pera ka, sasamba ka. Wala kang pera, sasamba ka. Gutom ka, sasamba ka. Busog ka, sasamba ka. Dahil ang sentro ng buhay ng anak ng Diyos ay ang sumamba sa Panginoon. Wala nang iba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. We must remember that we need to worship God with an all-in attitude in life. Maraming mga Kristiyano nowadays, they are what we call fair weathers worshipers. Ito pong sila Meshach, Shadrach, and Abednego. There is no plan B here. There's no plan B. Maybe iba sa inyo kanina, nung nawala ng power supply, sabi niyo, ano kayang plan B nila, Pastor? There is no plan B! We will worship the Lord kung paano tayo sumasamba pagka may kuryente o may power supply. Ganun pa rin ang pagsamba natin kahit walang power supply. Walang plan B! Bakit walang plan B? I maintain it because ang focus po natin ay walang iba, kundi ang Diyos. Sa mainit man o sa malamig man, sasambahin natin ang Diyos. We will worship our God afar or worship at His throne. Kaya nga po, mamatay man o mabuhay, isa lang ang sinabi po ni Meshach, Shadrach, and Abednego, sasamba kami sa tunay na Diyos, pero hindi dyan sa statue, Your Majesty. Alam niyo ba, even Paul has this what we call all-in attitude. Pagdating sa pagsamba, itong si Paul, sabi niya, patay kung patay, basta't hindi mo siya mapapasamba sa iba. Kaya nga sabi niya kay Timothy, doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 18, yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into His heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. This morning, mga kapatid, it's good if we will say na sa mabuhay o sa mamatay, sasamba tayo sa Diyos. Maganda kung sasabihin po natin, Lord, our God, you are first in my life, and I will allow no one or nothing to come before you. Amen? Amen. Salamat po. Maganda kung sasabihin natin sa Panginoon, walang pwedeng umagaw. Ikaw ang aking priority. Wala nang iba. I will allow no one or nothing to come before you. I will allow no one or nothing to come before my quiet time. Amen? Minsan nakakaya sa Diyos. Nakapagkapi ka na at busog ka na, di ka pa pala nakapag-devotion. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw na naman ang topic. Di ba? Nakakahiya sa Diyos. Minsan yung iba basta na lang nagkape, hindi nga nakapagpasalamat sa Diyos like what I have heard. The Lord is telling all of us this morning, we have this attitude dapat
na ang Diyos ang nasa pinakamataas sa bahagi ng buhay natin. Non-negotiable sa atin ang quiet time, non-negotiable sa atin ang devotional time, ang prayer time, ang worship time, because it's like you're saying, you, God, are more important than anything and anything this world can offer. Wala nang ibang pinakamahalaga. Kahit ano pang i-offer ng mundong ito, ng King Nebuchadnezzar na ito, hindi kami papayag dahil wala nang ibang hihigit sa iyo. How many times do we come to God half-hearted? Ilang pagkakataon tayo na lumapit sa Diyos pero hindi buo ang puso natin. Ilan sa atin yung pumunta rito just to satisfy your Sunday religious activity. But there is no touch of relationship. Ilan sa atin dito, yung pumunta kasi guilty, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, na hindi ka na sumasamba. Nagigilty ka kasi hindi ka sumasamba, pero hindi talagang priority si God. How many of us have this half-hearted heart? You know, authentic worship is with an all or nothing attitude. Alam mo, hindi mo masasamba ang Diyos pag wala kang ganyang attitude. Too many Christians come into service with no respect. That's why they can do cellphone or cellphone gaming while having our worship celebration. They have no honor. Kaya kung ano-ano pinag-uusapan, even chismis sa loob ng church, nangyayari at nagaganap, puro pula. Puro hindi maganda nakikita. Sign po yan na marumi ang puso. Pag kayo ay pumunta sa simbahan, katulad po nito at wala na kayo nakita kundi pangit, bukod sa papangit ka, pangit ang puso mo. Kasi wala ka sa atensyon. Wala ka sa focus. Kapalad tayo, nakakasamba tayo, despite of this. Sa China, ang pagsamba po nila sa mga yugib at sa mga kuweba, hinahunting pa sila. At pag sila'y nahuli, patay po sila. Sad to say, many Christians come to the church, no respect, no honor, no sacrifice. Pagdating ng offering, yung iba po nagsisiar. Yung iba naman po, umaalis. Bakit? Offering time. Meron po isang kwento na meron daw po sinasapian ng masamang espiritu. At meron po mga kabataan na dumating at ang sabi po ng mga magulang, ang aming anak ay sinasapian ng espiritu, ng masamang espiritu. Pwede ba ninyong paalisin? Nag-pray po all together. Nag-pray all together yung mga young people. Pero hindi umalis ang masamang espiritu. Nag-declare sila in Jesus' name. Pero hindi pa rin umaalis yung masamang espiritu. Nag-iisip sila. Wala na silang alam. Hindi na nila alam kung anong gagawin. Wala na silang alam para mapalaya sa masamang espiritu. Hanggang sa yung president ng youth ay nagsabi na umawit na lang kaya tayo. Hindi pa tayo nakakaawit. Nakapag-pray tayo, nakapag-declare tayo. Pero hindi pa rin umaalis. Umawit tayo ng papuri sa Diyos. May alam ka bang awit? Sabi doon sa Vice President. Sabi ng Vice President, meron eh. Pero alam ko pang offering. Sige, umawit tayo ng pang-offering. At nang umawit ng pang-offering, labas agad ang masamang espiritu. Ayaw mag-offering. Kaya alam mo na, pag may lumalabas sa time ng offering, may masamang espiritu. Alam niyo, minsan nakakalungkot. Marami nagtatanong, bakit daw may tithes, bakit may offering, bakit may special offering, bakit meron tayong giving sa kalalakihan, sa kabayan. Dami-dami ng offering. Masalamat ka, konti pa yan, mas marami sa Old Testament. Pero never silang nagdamot sa Diyos. Tayo minsan, kinu-question pa natin, may tithes ba dyan sa New Testament o wala? Kinu-question pa natin, magbibigay pa ako ng tithes, batay sa gross income o sa net. Masyado tayong makwenta. Salip na maging mapagpasalamat sa Diyos. Nakakalungkot po yun. Talong-talo tayo ng mga unbeliever pagdating sa pagsamba. Yung mga unbeliever na sumasamba, hindi naman sa tunay na Diyos, kundi sa mga concert artist. Maaga pa lang, may offering na sila. Bakit? May ticket. May ticket. At alam nyo ba kung magkano ang ticket? Ang ticket po napakamahal. Yun ang offering.
At maaga pa lang, kinukolekta na po yan ng SM ticket o ng TicketNet. Bakit? Kasi hindi ka makakapasok dun sa concert, hindi ka nag-o-operate. Mabait ang Diyos. Ayaw kung bakit? Dahil tayo dito, pinapapasok kahit walang pag-operate. Sa unbeliever, hindi ka pwedeng pumasok ng concert na wala kang ticket. Ang nakakapagtaka lang, bakit maraming Kristiyano tinatangkilik, bumili, tinatangkilik yung mga artist, tinatangkilik yung mga produkto, nakatapos pagdating sa church, wala. Tanong ko, may sakripisyo po ba doon? Too many Christians come into service, no respect, no honor, no sacrifice. And sometimes, sinasabi po natin, well, if it's convenient, we'll get there for worship. Pero pag hindi, pasensya na lang. Sa susunod na lang. Hindi ganun ang worship. Ang worship, kahit hindi convenient, kahit may sakripisyo, tuloy! Bakit? Ang sinasamba mo, walang iba, kundi ang tunay na Diyos. When was the last time we worship with a God, with or do or die kind of attitude? Kailan po tayo nagkaroon ng ganong attitude? Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace. Sino? All who trust in you. All whose thoughts are fixed on you. There is a perfect peace sa mga taong tunay na sumasamba sa Diyos. At ang kanilang pagtuon ay sa Diyos lamang at wala ng iba. Verse 19 ng chapter 3 ng Daniel. Sabi rito, Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage. Pumangit yung mukha niya sa galit. He commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Sabi niya, isa samba. Painitin ng 7 beses yung pugon. 7 times. Then he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in pants, turbans, robes, and other garments. Bihis na bihis po sila na itapon sa pugon. And because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the 3 men in. Kapatid, dahil 7 beses na pinainit yung pugon, yung mga taong nagtapon, namatay. Yung mga sundalo namatay. Ganun kainit. So Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, fell into the roaring flames. Tignan niyo po yung verse 24. But suddenly, here we go. But suddenly, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, "Didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace?" "Yes, your majesty, we certainly did," they replied. "Look," Nebuchadnezzar shouted, "I see 4 men unbound, walking around the fire, unarmed, and the 4th looks like a god." Sabi nyo, di ba 3 yung itinako natin? Tignan mo, 4 yung nakikita ko na naglalakad doon sa apoy. Remember this, mga kapatid, God will never abandon us, and He will surely deliver us when we truly worship Him at hindi tayo natakot kay Nebuchadnezzar ng sanlibutan ito. Hebrews 13 verse 5 to 8, ang sabi, I will never fail you. Pangako ng Diyos yan. I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. Wala silang takot, mga kapatid. Jesus appeared on that fire. Grabe to. Jesus appeared in that fire, and He will stand with you in yours. Gusto kong malaman mo yun. When you worship the true living God in your life, when you worship Him alone, remember this, He will appear
appeared in that fire, and He will stand with you. Anong sabi ng Panginoon? Isaiah 43, verse 1b hanggang verse 3, do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by my names, or by names. Sabi niya, you are mine. You are mine. When you go through the deep waters, I will be with you. When you go through the rivers of difficulty, you will not be drowned. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Kapag sumasamba ka sa tunay na Diyos, dadaan ka sa matitinding pagsubok pero hindi ka malulunod. Amen? Amen. Dadaan ka sa init ng mga problema pero hindi ka matutubok. Dadaan ka sa matitinding problema ng buhay na ito, but this problem will not consume you. Because ang sabi ng Lord, I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Hallelujah. Can we give God a big applause now? That's the promise for this nation. Then in Daniel chapter 3 verse 26 it says, then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted. Pumunta siya doon. Malayo-layo. And then sabi niya, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out! Sabi niya, lumabas kayo! Come here! So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Ito matindi. Verse 27. Then the high officer, official, governors, and advisors crowded them and saw that the fire had not touched them. The fire had not touched them. Not a hair on their heads was sick, and their clothes was not scorched. They didn't even smell of smoke. Kahit amoy usok, hindi po sila nangamoy. Grabe. The point here is God will defend and protect those who worship Him truly. 28 it says, then Nebuchadnezzar said, praise the God of Shadrach. Tignan niyo po ito. Sabi po nung hari na nag-utos na sumamba sa golden statue, eto na ngayon, nagkaroon po ng pagbabago ng declaration. Ang sabi niya, then Nebuchadnezzar said, praise the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servants who trusted them. They defied the king's command and were willing to die rather than to serve or worship any God except their own God. Therefore, ito ang sabi ng hari, ni King Nebuchadnezzar, therefore, I make this decree. Gumawa na siya ng ibang decree. Panibago na. Ano sabi niya? If any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be turned limb from limb, and their houses will be turned into the heaps of rubble. There is no other God who can rescue like this. Then the king promoted, look at this, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher position in the province of Babylon. When we stay true to God, listen to me, brothers and sisters. When we stay true to God, He will promote us and bless us. Pag totoo ka na sumasamba sa Diyos at hindi mo siya ipagpapalit sa utos ng mundong ito, wala kang ibang focus kundi siya lamang, He will promote you and He will surely bless you. Hallelujah! Why does God want us to worship Him? The one thing no one else on earth can give God is our love and affection. That's true. Believe me, mga kapatid. There is one thing no one else on earth can give God. And that is our love and our affection. God longs for your love. God longs for your love. Let me repeat it again. God longs for our love. And sometimes it's so sad that we love our work
so much that we love it more than our God. Sometimes we love our business more than that we love our God. Sometimes we love our relatives, our wives or husbands, more than we love our God. Sometimes we love the television and social media more than we love our God. It's time to go back. Go back and worship the true living God. Because God longs for our love. Why? Because humanity was created to express His love, His worship to our God. He created us not to force us to love Him, but to freely love God, serve Him, bow to Him with all of our love to Him. You're not here because you're forced to. Hindi ka narito kasi pinilit kita. And I do hope walang narito kasi napilitan. Hello? I do hope na tayong lahat na narito ay narito because we love the Lord. That's it. Yun lang. Narito tayo para magpasalamat sa isang linggong biyaya ng Diyos. Narito tayo para sambahin ang Diyos na sa loob ng isang linggo, iningatan ka niya, binigyan ka niya ng pangangailangan mo, pinagpala ka niya, buhay at kalakasan binibigay niya. Hindi ka man nagkakasakito, ikaw man ay nagkakasakit, hindi ka niya pinababayaan. The reason enough why we're here is because we really appreciate the love of our Father to us. Lord, thank you. Kasi mahal mo. Amen! Amen! Worship happens when we place our minds, our attention, our hearts, affection on the Lord in response to who He is and what He has done. Sabi ni Stephen Furtick. Sabi niya, worship happens when we place our minds, attention, and hearts, affection on the Lord in response to who He is and what He has done. Do you really know God in your life? Kilala mo ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Alam mo ba kung anong ginawa niya sa buhay mo? Alam mo ba kung paano kanya bine-bless? Alam mo ba kung paano kanya iningatan? Think! Mga kapatid, mag-isip tayo. Everyday kumakain ka, hindi ka sumasablay. Everyday na kailangan mo may dumarating sa iyo. That yung blessing ng Panginoon. Anong reason para hindi natin siya sambahin? Anong reason para pagdating ng Sunday, lumiban tayo at kalimutan natin at ipagpalit natin ang pagsamba na nauupo para sa Diyos? Aren't we going to be thankful? Are we not going to respond positively for who He is and what He has done? Brothers and sisters, the Lord is calling us and telling us that worship is our response to what we value most. Whatever we worship, keep in mind, we become. Every day there is a battle for our worship. At nakikipag-agawan ang espiritu ni Nabukadnezar para sumamba ka sa ibang Diyos. I want to challenge each and every one of you. Be devoted to God. May hanap buhay ka, huwag mong sambahin. May pera ka, huwag mong sambahin. Asawa mo, huwag mong sambahin. Kaibigan mo, huwag mong sambahin. Lahat ng yan ay Diyos-Diyosan na maituturing. Dahil ang karapat-dapat lamang at masasabing tunay na Diyos ay wala ng iba. Ang Diyos na tinuturo ng Biblia. Ang Diyos na sinamba ni Meshach, Shadrach, and Abednego. I challenge you today, put Jesus back in the throne. Number one place in your heart. Number one place in your heart. Put Jesus back at the throne of your heart. Worship God for who He is. Push yourself. Kapatid, push mo yung sarili. There are times na nakakaramdam tayo ng pagkatamad. Tama? Sabi mo nga sa katabi mo, umamin ka. There are times na kung minsan ayaw natin pumunta sa gawain. There are times na nagbibisi-bisihan tayo, hindi naman. There are times na sinasabi natin, Pastor, di ako makapagbasa ng Biblia, marami akong ginagawa. Bisi-bisihan tayo.
But if we truly put Jesus Christ number 1 in our hearts, walang dahilan para sabihin mo na busy ka, marami kang ginagawa, because you're going to push yourself. Pakitulak mo nga ng konti yung katabi mo. Yan, ganyan. Push. Yung maramdaman mo yung tulak ng Espiritu Santo. And sometimes, we just ignore the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, tinutulak tayo, and yet, wala lang. Yung bang katabi nyo nang tinulak nyo na kilos? Kapatid, push yourself. Itulak mo yung sarili mo para sambahin ng Diyos. Kasi, kapag hindi mo ginawa yan, baka isang araw makita mo ang sarili mo, sumasamba ka na rin sa ipinagawang statue ni Nebuchadnezzar, hindi mo namamalayan. Let us always shower our God with love and affection every day in our lives. Remember, worship happens when I place my mind's attention, my heart's affection on the Lord in response to who He is and what He has done. We must choose if we're going to worship the Creator or the created. Mga kapatid, ano ba ang sasambahin natin? Ang lumikha o ang nilikha? The Bible says, worship the Creator, the true living God. Because you are born to worship the true living God. Shall we stand and let's have a word prayer? Come on, let's give God a big applause this morning. Everybody say praise the Lord. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Let's come to the Lord. Heavenly Father, maraming salamat sa message mo sa amin. Lord, we are all guilty because sometimes in our lives, yung affection namin, yung worship namin, Panginoon, yung attention po namin, napupukaw ng mundong ito. But then, salamat sa paalala mo sa amin. Tunay ko, O Diyos, every time na dumarating kami sa point na parang mahuhulog na kami, Panginoon, andyan kayo to rescue us. We're so blessed and thankful to your message to us this morning. Lord, I pray for COC San Pedro family na pinamumunahan ng iyong lingkod. I pray that all of us will only serve and worship you as our true living God. Wala na pong iba sa buhay namin. Panginoong Jesus, ikaw lang ang number 1 sa puso namin. Hindi ang trabaho, hindi ang pera, hindi ang asawa, hindi ang kaibigan, hindi kung ano pa man sa mundong ito. Panginoon, we declare this morning, sa puso namin, Panginoong Jesus, ikaw lang ang number 1 and you're the only one, Panginoon, na sasambahin at paglilingkuran namin. Salamat po sa iyong message today. In the name of Jesus, let's all give thanks by saying, Amen. Amen. Hallelujah.
it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Gyro, gyro, you are enough. Gyro, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Gyro, you are enough. Already loved, already chosen. I know who I am. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. I'm already loved. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. 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 Say Gyro, Gyro, you are enough. Gyro, you are enough. And I will be content in every circumstance. Gyro, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Gyro, you are enough. Muli po ay magandang umaga sa lahat. Tayo po ay tapos na at isang mapagpala po oras sa ating pagwawakas na ito. At tayo po ay sandaling manalangin bilang pagtatapos. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin sa oras na ito. Tunay nga po Panginoon na napakabuti ninyo, napakahabagi ninyo Panginoon sapagkat sa gitna ng aming dinanas na init ng pakiramdam dahil nawalan po ng power, ang kuryente. Salamat po Ama dahil nakita namin sa bawat isa sa amin na talagang tunay ang aming pagsamba. Na tunay na Diyos ang aming sinasamba. Hindi po Panginoon alintaran sa amin ang init o ano pa naman Panginoong paggawa ng kaaway. Hindi Panginoon tinulungan nyo kami, pinalakas nyo kami upang ang aming sentro at aming focus sa inyo lamang Ama. Salamat po sa Diyos na amin pong sinasamba. Alam namin po Panginoon, narito kayo sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan. Kami po Panginoon ay inyong binibigyan ng biyaya na kami Panginoon ay mapaganda sa maaari po Panginoon danasin namin ng mga pangyayari. Hindi man Panginoon itong init, ano man po Panginoon itong pakikipaglaban sa buhay namin sa mundong ito. Kami po Panginoon ay binigyan nyo ng pagkakataon ngayon para masabi namin na talagang kayo ang Diyos na aming sinasamba. Kami po Panginoon ay nagbigay ng pagsasakripisyo sa tulong niyo Panginoon sa oras na ito. At alam namin Panginoon na ang lahat ng pangyayari, ganito man, mainit, malamig man Panginoon,
kayo po, Panginoon, ay nagpapala sa bawat isa sa amin. Tulad, Panginoon, na nangyari ngayon. Salamat po, Ama. Dahil, Panginoon, kami sinasanay ninyo sa maaaring mga mangyayari na hindi namin alam. Kayo lamang nakakaalam. Kaya, Ama, salamat po. At ganoon din po, Panginoon, sa inyong mga mensahe, sa mga salita ninyo, na ang mundo pong ito ay kumakatawan po, Panginoon, kay Nabucodonosor, na siya po namin hindi dapat pakinggan, hindi po namin kami magpadala sa agos ng mundong ito. Dahil ang nag-ahari po sa mundong ito ay ang kaaway. Kaya, Ama, meron pong tatlong karakter na pinakita kayo sa aming narinig. Si Shadrach, Meshach at Abednego, Panginoon. Nawa po, tulungan nyo kami. Na kami po, Panginoon, ay magtagumpay sa lahat ng pagsubok, sa lahat, Panginoon, ng aming nararanasan, karamdaman man, o anumang kaguluhan, anuman, Panginoon, digmaan ito. Kami po, Panginoon, ay sa inyo lamang titingin at maniniwala at mananampalataya dahil kayo po yung naglalagay ng aming kalalagyan pagdating ng araw na ito. Kaya, Panginoon, tulungan nyo kami na kami po, Panginoon, ay sa inyo lamang tumingin. Wala na pong iba anuman ang alok ng mundong ito na sa kasulukuyan aminin man namin hindi. Kami po, Panginoon, ay sumisimpatya sa mga bagay nito. Tulungan nyo kami na kami maging malakas. Huwag na po, Panginoon, kami magbigay ng atensyon kung ano man po, Panginoon, pansin sa mga gadget o sa anuman, Panginoon, mga kasikatan, katanyagan, kayamanan sa mundong ito. Dahil ito po, Panginoon, ay siyang aagaw ng aming pagsamba sa inyo. Kami po, Panginoon, ay nilikha ninyo at pinanganak ninyo. May tungkulin kami na kami sumumpa sa inyo dahil kayo ang may-ari ng lahat, Panginoon. Wala kaming dahilan para mabuhay sa mundong ito, kundi kayo lamang, Panginoon. Salamat po, Ama, muli sa inyong pagpapala sa bawat isa. At dalangin po namin na gabayan niyo po ang bawat isa sa aming pagharap muli sa isang linggong hamon ng buhay. Na ito po, Panginoon, ay amin po, Panginoon, pinapag-aralan sa inyong salita. Salamat po sa pagkakataong ito. Nagkaroon kami po, Panginoon, ng daan para kami, Panginoon, ay may panlaban. Dahil hindi man, Panginoon, gera, hindi man, Panginoon, anumang mga lipi o anumang, Panginoon, mga hari ang aming kaaway, mas malaki po ang aming kaaway ngayon. Hindi lamang kung malaking estatwa, kundi ito po ay buong mundo. Na ito po, Panginoon, ay ang masamang espiritu ang nag-ahari. Kaya, Ama, tulungan nyo kami na kami magliwanag sa mundo ito. At kami ay magtagumpay, katulad, Panginoon, ng mga hari sa banal na kasulatan na aming po, Panginoon, natututunan. Ama, pagbubayan niyo po ang bawat isa at sa aming pong samantalang pag-iwalay, kayo po nawa ang aming baunin, kayo po, Panginoon, ang aming maging liwanag, at kayo po, Panginoon, ang aming maging sentro ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming tamod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagdating po natin ng magpapala sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na Panginoon natin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.